Isang magandang araw po sa inyo lahat. Minamahal po namin mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay. Muli po tayo dubako na naman dito sa oras ng pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sana po sa ating gagawing pagtungay sa darating na ilang mga minuto ay makinabang kayo ng gusto at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa ating pong muling talakayan, makakasawa natin muli si Pastor Tornalejo. Welcome, Pastor, sa ating programa. Magandang araw, Pastor Ben, at maraming salamat sa pagpaanyaya at ikinagagalak ko na makasama kayo dito sa inyong pag-anyaya sa akin na makasama dito at makapaglingkod sa ating mga kapatiran. Tayo po ay napakabilis ng panahong tuloy-tuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay nasa ika-4 na leksyon na ito'y pinamagatang isa kabuhayan at tagatupad. Pero bago po tayo magpatuloy, napakagandang ating muling anyayahan ng Banal na Espiritu na siya ang pumatnubay magturo sa bawat isa atin sa pag-aaral natin ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Tornalejo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, muli po Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong pagmamahal sa amin, sa pag-ingat mo sa aming buhay, sa iyong patnubay, at narito kami muli. Kami ay humihiling ng banal na Espiritu upang kami tulungan mo sa aming pag-aaral ngayon. Sana po, bigyan mo kami ng kalaman upang ang aming mapag-aralan ay maging bahagi ng aming buhay. Upang hindi lamang kami, Panginoon, tagatupad, kundi isa kabuhayan namin ang amin mapag-aralan sa kasulatan. Tulungan mo po kami ni Pastor Ben, kasama ang lahat na mga taga-subaybay. Pagpalain mo po kami lahat at ito po ay amin inasahan na matanggap sa pamagitan ng banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. At yun ang diwa ng ating pag-aaral din, ano? Na atin talaga maisakabuhayan itong ating mga pinag-aaralan. At naroon din ang pananampalataya, naroon din ang karunungan na hindi lamang natin nalaman, kundi nakikita sa ating kabuhayan itong ating mga leksyong pinag-aaralan. So mga minamahal natin mga kaibigan, tunghayan na po natin ating leksyon at dito po ay ipinakita ang isang napakagandang halimbawa. Ang pangalan po ng tao ay si William Niblo, na kilalang kilala na The Great Blondin. Siya po ay lumalakad doon sa alambre, doon sa Niagara Falls, yung tinatawag na tightrope. At nang ito'y kanyang isagawa noong September 1860, ay kanyang nasaksiyan ito ni Prince of Wales. At inanyayahan siya ng Great Blondin na sumama sa kanyang pagtawid. Sapagat nasaksiyan niya kung paano sa likuran niya ipasan niya ang kanyang kasama, ang kanyang assistant, at natawid niya ang Great Niagara Falls. Yun ay isang kamanghamangang karanasan at tuwan-tuwa ang Prince of Wales, pero nung niyayaya na siya, ay ayaw niya sumama. Bagamat naniniwala siya na kaya gawin ito ng Great Blondin, pero kung buhay na niya nakataya, hindi siya handa na isapalaran. So dito yung napakagandang ilustrasyon kung paanong sinasabing may kaibahan yung nakita, nakapakinig, pero iba yung ibigay mo ang buong tiwala mo sa Diyos. So sa kaligtasan, Pastor, ay napakahalaga na hindi lamang tayo yung nakapakinig, hindi lamang tayo yung konbinsido, pero ang mapakahalaga rito ay ginaganap natin, tinutupad natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Totoo yan, Pastor Ben. Hindi yan sapat na nalaman natin ang katotohanan, hindi sapat na nalaman natin na si Kristo ang ating tagapagligtas. Ang katanungan, handa ba tayo na ilagang ang ating buhay? Ipagkaloob ang lahat sa Kanya at ibigay ang lahat sa Kanya at sundin, tagapagsunod at isakabuhayan ang Kanyang sinasabi na ating dapat sundin. At meron tayong mga kasabihan ko minsan na kumbinsido pero hindi pa konbertido. Sang-ayon na siya, naniniwala na siya na si Jesus ay kanyang Panginoon at dapat niya sundin. Pero hindi pa siya handa na sumunod. So, ibang bagay yung tayo ay nakakalam at ibang bagay yung tayo ay gumaganap. At yun ang binibigyan din sa ating pag-aaral dito sa ating ika-4 na leksyon, kung paanong ang mga tunay na tagasunod ng Panginoon na iniligtas ng kanyang biyaya ay mga tagatupad. Tagatupad ng kanyang mga salita. So,
Dito sa ating pag-aaral, tingnan po natin na may binabanggit dito nga kailangan at mahalaga na kilalanin natin ang ating kaaway, ang ating tunay na kaaway. So, sino ba itong ating dakilang kaaway na binabanggit ni Santiago? Sabi dito ng may akda ng ating leksyon na tuwing nag-aahit siya, nakikita niya ang kaniyang kaaway. Ang ibig sabihin, ang sarili niya. Tayo, lahat, aminin man natin at hindi, ang pinakamatindi nating kalaban, yung ating sarili. Kung hindi natin makilala ang tunay nating sarili at hindi natin kilalanin yung ating weaknesses, mahirap natin tingnan kung ano ba talaga yung ating totoo na buhay nasa kalooban. Yan ang gusto ni Santiago na ipakita sa atin at ipaalam sa atin na dapat natin makilala yung ating kalaban at kaaway upang tayo malaman natin kung ano ang dapat natin gawin. Pastor, siguro hindi pa lubos na maunawaan o makita ng iba natin mga taga-subaybay yung ating binabanggit na sarili ang ating pinakamahigpit na kalaban. Ay paano ikaw mangyayari yan? Ay ang sarili ko ang pinakamalapit kong kaibigan. Maaaring isipin na iba yon. Paano ko magiging kalaban ng sarili ko? Ay handa ko ngang gawin ang lahat para sa sarili ko. So, paano natin ito papaliwanag na ang sarili natin ang pinakamahigpit nating kalaban? Mas mabuti na bigyan natin ng pagkakataon na basahin ang ipinapaliwanag ni Santiago upang ating maintindihan mabuti. Sa Santiago 1, versikulo 23 hanggang 24. Ganito ang wika. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang muka sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kaniyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Ang kaugnayan nito, Pastor Ben, sa suliranin ng tao na minsan we would like to believe sa ating sarili na tama yung ginagawa natin. Subalit kung tingnan natin dito na hindi lang basta-basta na tayo makita natin yung ating kamalian, dapat natin koreksyonan. Alisin ang mga mali, itama yung mga mali nating nagagawa upang maitama ating relasyon sa Panginoon. Sabi pa nga dito, hindi masama ang pagwapo o bigyan pansin na ma-improve yung ating outward appearance. Subalit ang mas mahalaga ang nasa loob natin. Yan minsan may masasabi tayo na expression na doble cara. Iba ang makikita sa labas, iba ang nasa loob. Doble means double face. Meaning to say, pwede tayo mag-kunwari. Ang sinasabi dito ni Santiago na kailangan tayo ay totoo sa ating sarili. Na makikita ang ating tunay na pagkatao sa pamamagitan ng ating mga gawa. So parang yung pinapakita larawan ng ilang mga theater, no? May dalawang mukha. May mukhang maskara na inilalagay ang masaya, pero meron ding maskara na malungkot. Pero ang pinakamaganda ay matanggal ang maskara at makita sino pa talaga tayo. At makikita natin at may katotohanan din talaga na ang sarili natin ang pinakamahigpit na kalaban sapagkat alam natin ang tama pero kung hindi natin gagawin, ito yung ating kakapahamak. Tama yan. Yan din ang sinasabi dito na hindi natin madadaya ang ating sarili, Pastor Ben. Mga kaibigan, mga kapatiran, alam natin ang sa kaloob-looban natin. Kaya nga, yan ang sabi ni Santiago na ang ating sarili mismo ang ating mas matinding kalaban. Pastor, dito sa ating pag-aaral, mayroong binabanggit na lalaking mayaman at saka yung si Pedro na naggumawa ng, alam natin, yung kanyang ginawang pagkanunulo sa ating Panginoong Hesus. So, paano to natin makitang nilalarawan sa atin na makakatulong dito sa ating pag-aaral? Yung dalawang lalaki na tinutukoy dito. Salamat, Pastor Ben. Itong una natin bigyan pansin, itong kabataang mayaman. Ang kanyang pag-iisip sa kanyang sarili ay tumutupad siya sa mga utos ng Diyos. Tinutupad niya at nagtanong siya ano pa ang dapat niya gawin upang maligtas. Sabi ng Panginoon, sundin mo at tuparin mo ang mga utos. Sabi niya, natupad ko na lahat. Subalit, ipinakita ng Panginoong Hesus sa kanya ang mas malalim na kahulugan ng utos. At sinabi na,
ibinta mo ang lahat mong ari-arian at ipamimigay mo. Ang ibig sabihin, mahalin mo ang kapwa. Ang kapwa mo. At ito, nalaman natin na hindi handa itong kabataan ito na ibigay ang lahat, iwanan ang lahat, at sundin ating Panginoong Hesus. Samantala naman, si Pedro nagkasala. Masyadong mataas din ang kanyang paningin sa kanyang sarili. Sabi niya, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi ko iiwan kayo kahit nasa kamatayan. Alam natin kung ano nangyari, Pastor Ben. 3 beses yung pinikanan doon ang ating Panginoon. So ano nangyari sa kay Pedro? Ang kanyang paningin sa kanyang sarili ay masyadong mataas. Ngunit ang kaibahan nito, kinilala ni Pedro ang kanyang sarili na nagkasala. At nagpakumbaba at naghingi ng kapatawaran sa Panginoon at siya ay tinanggap ng Panginoon at naging, masabi natin, experience si Pedro ng conversion. Samantala, itong mayaman na tao ay hindi natin nakikita na siya ay nagsisi sa kanyang ang banggit sa Matthew 19 na doon na naroon yung kwento ay nung siya sinabihan ng Panginoon kung anong dapat niyang gawin, ang kanyang ginawa ay umalis na namamanglaw. So, ang wika ng Panginoon, halika at sumunod ka sa akin. Pero ang tala ng banal na kasulatan, at siya'y humayong namamanglaw sapagkat meron siyang malaking kayamanan na hindi niya kayang isuko. So, makita natin dito ngayon yung tugo ng lalaki, ano? Yung pagkakilala niya sa sarili niya na ito siya, ay ito rin yung nagpahamak sa kanya. Siya rin ang gumawa ng pasyang mapahamak. Pareho naman sila nagkamali. Si Pedro nga, nabanggit mo, nagkamali rin si Pedro. Ang kanyang pagkakilala sa sarili, napakalaki. Pero nung ma-realize niya ang lahat, nakilala niya ang totoong Pedro, ang totoo niyang sarili, ay siya nagpakumaba at nagkaroon siya ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Totoo yan, Pastor Ben. Ang mayamang kabataang ito, ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili ay tumutupad na sa mga utos ng Diyos. Subalit sa kanyang kaloob-looban, wala ang pagmamahal, wala ang pag-ibig sa Panginoon. Hindi niya ipinapakita sa kanyang buhay na talaga ang Panginoong Diyos ang may ari o ang may nag-own sa kanyang life. So yan ang mahirap na hindi niya nakita ang kanyang pangangailangan. So dito siguro mga pastor ay magandang ating ipaunawa sa ating mga manonood, sa ating mga taga-subaybay na napakagandang kilalanin natin mabuti ang ating sarili. Yung bang ating sariling ito, kung ano man ang ating katayuan sa harapan ng Panginoon, ang Diyos ay nakahandang bumago. Kasi hindi naman namimili ang Panginoon na ikaw ba'y mayaman, ikaw ba'y mahirap, ikaw ba'y may pinag-aralan, ikaw ba'y may magandang ugali. Hindi eh. Kung sino ka, ikaw ay tinatawag ng Panginoon. At kung tayo man ay mababago at magiging banal, yun ay sa kapangyarihan at biyaya rin ng Panginoon. So, lumapit lang tayo sa Panginoon at sa kanyang biyaya, siya ang gagawa sa atin upang tayo mabago. Pero kung tingin natin sa sarili natin okay na ako, hindi ko na kailangan yan, ay napakarami mga tao nga mapapahamak. At ang nagpahamak sa atin ay ang sarili natin. Sarili. Dahil tinanggihan natin ang kilalanin, ang ating Panginoon Jesus na ating tagapagligtas. Totoo yan, Pastor Ben. Hindi masama ang mataas ang ating pagtingin sa ating sarili. Kailangan natin yan. Subalit kung ang pagtingin natin sa ating sarili na hindi na tayo nangangailangan kay Kristo, yan ang kapahamakan sa ating pamumuhay Kristo. At yun ang nakakalungkot sa ating mundong ginagalawan ngayon na marami nagsasabi na anuhin ko pa ba yan? Ay nasa akin ang kayamanan, nasa akin ang kapangyarihan, nasa akin ang lahat. Kaya napakarami mga tao talaga ngayon na hindi nangangailangan ng kaligtasan kasi iniisip nila, maligaya na ako. May bahay na ako, may maganda na akong hanap buhay. So wala na silang pangangailangan naman, kaya yun ang magpapahamak sa kanila. So Pastor, pagpatuloy natin, binigyan pa ng diin dito ang kahalagahan na tayo'y maging tagatupad ng salita ng Panginoon. Sa Santiago Kapitulo 1, talatang 22 ay sinabi na maging tagatupad ng salita. Now, paano magiging kaiba ang mensahe kung sinabi lamang ni Santiago na tuparin mo ang salita? Anong magiging kaibahan kaya? Parang sa ating pagtingin, kung hindi natin bigyan ng pansin, mabuting pag-aaral, parang walang kaibahan. Parang pareho lang. Ngunit ang sinasabi dito ni Santiago na ang pagtupad at ang isa kabuhayan ay
dalawang bahagi, magkabilang bahagi ng isang coin. In other words, hindi dapat natin ipaghiwalay ito. Binigyan ni Santiago ng kabuluhan or importance itong dalawa na pantay, na kailangan tayo ay tagatupad at sa ating kaloob-looban, bahagi na ating buhay yung ating mga ginagawa. Nasa kinabubuhay natin, ang ating action, ang ating sinasabi ay magsang-ayon. Yan ang ibig sabihin ni Apostol or ni Santiago dito, Pastor Ben. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay naging Kristiyano, ay kaalinsabay noon, ikaw ay maging mamuhay bilang isang Kristiyano. Tama yan. At hindi yung naging Kristiyano, pero para pa rin taga-sanlibutan, na anabago lamang ay ang relihiyon, ang kanyang pagsamba, pero ang pag-uugali at ang pamumuhay ay kagaya pa rin sa sanlibutan. So hindi maaari, kinakailangan magkatugma. Kung ikaw ay naging isang mananampalataya, kung ikaw ay naging isang tagasunod ng Panginoon, ay talagang susunod ka sa Panginoon. At isa sa kabuhayan mo, yung mga aral ng Panginoon. Ang isa pa na sinasabi dito ni Santiago na hindi lamang tayo tagatupad, kundi sa kabuhayan, ito ay nagpapatuloy habang buhay. Meaning to say, lifestyle na. Kasi kung magsabi tayo, tinupad ko na yon, natupad ko na yon. It's an action na may termination, may hanggangan. Tama na yan, natupad ko na yan. Subalit ko nating sabihin, isa kabuhayan, ito ay ang pagpatuloy ng pagsunod at pagtupad na nasa kaloob-looban natin. Nasa puso na. Meron kasi akong nakausap din, Pastor, ang wika niya. Ako yung kay pinagod na. Pinagod na ika ako ng pagsunod, pinagod na ika ako ng pagsimba, pinagod na ika ako ng pamumuhay ng mga aral na yan. Ay makita natin hindi pala sa puso. Maaring may kadahilan na lamang kung bakit niya ito ginagawa. Kasi kung sasabi mong napagod ka na, ay di parang sinabi mong napagod ka ng kumain ng tanghalian, pagod ka ng matulog, pagod ka ng... Pagka kasi sinabi natin, yung binanggit mo nga, lifestyle na yan. Di ba? Ugali mo na yan. Ay mas mahirap gawin. Mas mahirap yung hindi mo gagawin, yung ugali. Yeah. Diba? Ugali mo pagkagising sa umaga ay maghilamos. Ay kahit anong point mo, talagang yun ang gagawin mo kasi ugali mo na yun eh. Hindi mo pasanin yun. Ito'y bahagi na ng ating katauhan. So, itong binabanggit na tagatupad ay bahagi na ng kanyang buhay. Mas mahirap para sa akin ang hindi sumimba. Mas mahirap para sa akin yung magnakaw. Mas mahirap para sa akin yung pumatay. Mas madali para sa akin yung sumunod. Kasi ito na yung lifestyle ko eh. Di ba? Mas madali sa akin ang gawin ang sinasabi ng Panginoon kaysa labagin ang sinasabi ng Panginoon. Kasi ito na yung nahubog sa akin na gawi, na karakter, na buhay. Iyan ang masasabi natin na kaibahan ng requirement at saka yung lifestyle mo. Kung lifestyle mo, bahagi na yan ang buhay mo. Kaugalian na. Kung requirement, gusto mo lang yan tuparin kasi nire-require ka. Yan ang kaibahan dito, Pastor Ben. At ito ang sinasabi ni Santiago na dapat na bahagi ng ating buhay itong pagtupad sa mga utos ng Panginoon. Hindi na tayo ay inire-require, kundi ito ay ang ating pagpapahayag na ating pag-ibig at pagsunod sa Kanya. Pastor, meron din ako napakinggan ang wika niya. Kaya naman ikaw ako talagang sumisimba lagi at talagang ako nasunod sa kautusan ay gusto ko kasing pumasok sa langit. Ako, bakit mo naman gusto pumasok sa langit? Ayoko na rito sa lupa, puro problema rito. Sa langit, wala na akong problema. Ang kanyang primary motivation ay basta sa langit, wala na siyang problema. Siguro, ang mas magandang kaisipan ay gusto ko nang pumunta sa langit dahil naroon ng Panginoon. Amen. Hindi dahil for any convenience on our part or personal interest, kundi yun talagang nasasabik na ako makasama na ang Panginoon. At yun ang nakakalugod sa Panginoon. Kapag kaganon ang ating kaisipan, ay hindi natin magiging karanasan yung mapagod. Hindi natin magiging karanasan yung tumalikod. Kundi ang ating hangarin ay tayo magtapat hanggang sa wakas. Amen. At yun ay hindi mahirap gawin, kundi ito ang ating kagalakan na gawin. Tama yan. Yan ang tamang salita, kagalakan, Pastor Ben. So dito sa ating pag-aaral ay nandito yung paghimok sa atin na tayo maging tagatupad na bahagi na ng ating buhay bilang mananampalataya ang tayo magtapat. Bahagi na ng
pagiging isang katiwala, yung ikaw yung magtapat sa lahat mong tinatangkilik. Hindi mo na ako kailangan utusan pastor na ako magbigay ng offering. Kasi Tama yan. bilang isang mananampalataya at bilang isang katiwala, kagalakan ko yun eh. At kung ako hindi makapagbibigay, napakalungkot na karanasan yun. Na, Panginoon, naranasan ko yung talagang dumating yun sa sandaling hindi ako makapagbigay. Ako talagang sabi ko, Panginoon, patawarin mo kung hindi ako makabigay. Kasi ang kagalakan ko ay yung makapagbigay. Pero kung hindi ka makapagbigay, talagang mas mahirap yun. Nagustuhan ko yung ginagamit mo na salitang kagalakan, Pastor Ben, na sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating pagtupad, isang kagalakan yan. Yan ang dapat na makikita natin sa bawat isa sa atin. Pastor Ben. Sinundan ko kasi sinabi mo, Pastor, na hindi tayo tumutupad dahil ito'y kailangan o requirement, yung binanggit mo, no? Hindi dahil sa requirement, kundi dahil ito yung ating kagalakan na gawin natin sapagkat alam natin ito'y nakalulugod sa Panginoon. Amen. Okay, pagpatuloy natin, Pastor. Muli, dito sa ating pag-aaral, binabanggit ang kautusan ng kalayaan. So, ano ba ang sinasabi ni Santiago tungkol sa papel ng kautusan dito sa ating sa kanyang sinulat? Pakibasa nga, Pastor Ben, sa Santiago 1:25. Ano ang paglalarawan ni Santiago? Okay, ganito umika. Santiago 1:25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Okay. Ang paglalarawan, ang sabi ni Santiago, ang sugo, the commandment, this commandment of freedom, kalayaan, magbigay sa atin ng kalayaan. Subalit kung na atin bigyan din pansin, itong mga utos ay hindi makapagligtas sa atin. Ito ay masasabi natin pamantayan ng ideal na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngunit ito ay hindi makaligtas sa atin. Sabi ni Santiago, hindi ito makadala ng kaligtasan. Sa pamamagitan nito na mga utos, makikita natin yung ating sarili. Parang salamin na makikita natin yung dungis sa ating mukha at ito ay magtuturo sa atin na tayo ay nangangailangan ng tagapaglinis, tagapagligtas niyan si Kristo. Hindi yung mga utos ang makaligtas sa atin. Yan ang tinatawag ni Santiago na law of freedom. Pastor Ben. Kautusan ng kalayaan. Na ibig sabihin ay, hindi ibig sabihin ay malaya na ako na hindi sundin yan. Kundi malaya na ako sapagkat ginaganap ko yan. Kasi halimbawa, tingnan natin pa sa ating kapanahonan, sa ating kalagayan ngayon. Ako'y madalas na nasa kalsada. Kapag kami mga traffic light dyan, ay yan ang sinusunod natin. Habang ako'y nasunod sa traffic light, ay ako'y malayang takbo lamang ng takbo sa kalsada na walang sumisita at walang umuhuli sa akin. Sapagkat ako'y sumusunod sa batas ng trapiko. Pero nang minsang nilabag ko ang batas ng trapiko, yung nagpula na, ay ako'y nag-go pa rin, ay talagang naranasan ko yung hinabol ako ng patrol. At sinabihan akong, huli ka sapagkat nilabag mong batas ng trapiko. So sa pagkakataong yon, hindi na ako malaya. Dahil ako nga hinuhuli at nandoon yung ako tinikitan, ibig sabihin ay hindi na ako malayang bastang makagalaw dahil yung lisensya ko ay kinuha at ako tinikitan, yun ay ebidensya na hindi ako naging malaya. Samantalang ako sumusunod sa batas ng trapiko, ay malaya akong tumakbo lang ng tumakbo. Bakit? Sapagkat ako'y nasunod. Ganyan din naman sa kautusan ng kalayaan, na samantalang tayo ay nasunod sa kautusan ng Diyos, ay tayo yung malayang, hindi tayo hahabuli ng kautusan dahil mayroon tayong nilabag. Malaya tayo sapagkat tayo ay nasunod. Subalit sa mga hindi sumusunod, ay sila yung mga, ang katotohanan ay sila ay hindi malaya. Naalaala ko, Pastor Ben, yung ating napag-aralan sa nakaraan ng mga linggo na nagsasabi na kung sino yung ating sinusunod, siya ang ating master at tayo ay kanyang alipin. So in other words, kung tayo ay tumutupad sa mga batas ng Panginoon, tayo ay may kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. So ito ang masasabi natin na sinasabi ni Santiago na ang mga batas sa kalayaan. At hindi lang basta, ulit yung dito binabanggit din na hindi lang basta yung sumusunod o gumaganap sa kautusan,
kundi yung sinusunod na galing sa kanyang puso. Sila yung talagang tunay na mga malaya na binabanggit ni Santiago. So, yan, Pastor Ben. So, kapag tayo ay mga bago ng nilalang, muli, nabanggit mo na, na hindi natin sinusunod ang kautusan para tayo maligtas. Tandaan po natin na ang sulat nito ni Santiago ay para sa mga bayan ng Israel na nakakalat. Na ibig sabihin, sila yung mga mananampalataya na. Sila yung mga kumikilala na sa ating Panginoon. Nasa Panginoon na. Sila yung may mga karansanan ng kaligtasan kay Kristo. At iyaman sila yung mga tagasunod na ating Panginoon. Sila yung mga malaya na gumaganap ng kalooban niya. Okay. So, balik kung pag-usapan natin ay kaligtasan, hindi paraan, binanggit mo hindi kailanman pinanukalan ng Diyos na ang kanyang kautusan ay maging paraan ng kaligtasan. Totoo yan. Subalit silang mga ligtas na ay pinamamanikan naman na sila ay maging masunurin sa kautusan. At ang pagsunod ay hindi sapagkat pipilitan kasi ang alagad niyang si Juan ay nagpahayag din sa kanyang sinulat na pinahayag niya na ang sabi ng ating Panginoon sa Stone, if you love me, keep my commandments. So, ang basihan ng pagsunod, hindi as a requirement, kundi out of our love. Totoo yan. Sa ating Panginoong Jesus, tayo nagagalak na sumunod. At ang pagsunod na yon, ang kalayaan nating sundin ng ating Panginoon. Tama yan, Pastor Ben. Okay, so dito sa ating pag-aaral, mayroon pa binabanggit na may pakinabang o walang pakinabang. May tinutukoy dito na may mga Kristiyano na walang pakinabang? Medyo masakit, ano? Pero meron talaga mga kapaki-pakinabang at merong walang pakinabang. So, pwede mo bang ipaliwanag itong binabanggit dito mga Kristiyano na may mga pakinabang at may mga Kristiyanong sabi natin walang pakinabang? Ang katanungan na yan, Pastor Ben, ay mabigyan ng paliwanag sa mga talata na ating mababasa sa Santiago, Kapitulo 1, 26 at 27, at i-compare natin sa Mateo 25, 36, 37 hanggang 40. Okay, ganito wika sa Santiago, Kapitulo 1, 26 at 27 ang mga talata. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. May sinasabi si Santiago dito na relihiyon na walang pakinabang. Ang ibig sabihin, may profession sa kanyang pananampalataya, ngunit wala namang gawa. Yan ay walang pakinabang. Mateo 25, 35 at saka 37 at 40. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabinanggo at inyo akong pinaroonan. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid. Kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Kung mayroon mang dinidiin si Santiago at ito din ay makikita sa Mateo na sinulat ng Panginoong Hesus, ay ang magiging useful na Christian. At paano? Napakasimple. Kung nating tingnan lang na yung ating pamumuhay ay may pakinabang sa iba. Tumutulong, we are giving a difference sa ating buhay at ito ay makikita sa practical godliness ng isang tao. Dito sa binasa natin sa aklat ng Mateo 25, ay wari bagang ganito ang kaisipan ng Panginoon. Ikaw ba ay naging aking extension upang maipahayag at maipadama ang pag-ibig sa sangkatauhan. Kung ginawa mo ito sa mamunting mga taong iyon, ginawa mo sa akin. Pero kung hindi mo ginawa, ay hindi ka naging kapakipakinabang sa harapan ng Panginoon. Ang tawag dito ay walang silbi. Walang silbi. O inutil. So sa harapan natin Panginoon ay meron talagang Kristiyanong inutil at meron Kristiyanong kapakipakinabang. Walang pakinabang at kapakipakinabang. Yan ang classification. At ito ay makikita ang kanilang difference sa kanilang pamumuhay.
Aha. May Christians o may Kristiyano na hanggang lip service lang. Aha. At mayroon din ng mga tao na gumagawa kusang loob sapagkat nagmamahal sa kapwa-tao at nagmamahal sa Diyos. Aha. Pastor, dito ay meron medyo mabigat na salita na binanggit sa ating leksyon. Ano? Ang wika dito ay, if our religion consists only in affirmations of belief and listening to sermons, it is largely useless. Medyo mabigat nito kasi marami nang tatamaan dito kasi may mga nadidinig talaga ako nagsasabi na, basta ako sumisimba na, okay na yon. Basta ako nakasimba na, hindi na kailangan pang maglilingkod pa. Basta ako sumimba na ako, okay na. Pero dito sa ating lesson, binabakit, hindi pala okay. Bakit? Hindi ka kapakipakinabang. Totoo yan. Kung ang ating gawain lamang ay yung ikaw makinig na sermon, sampalatayan mo o maniwala kang tama yung mga aral na yan, pero wala kang ginagawa, wala kang pagmamalasakit na nagawa sa ating kapwa, ay hindi tayo kapakipakinabang na Kristiyano. Pasalamat tayo, Pastor Ben, sa mga advice ni James na akala natin tama na yung ginagawa. Sapat na yun na magpunta tayo ng simbahan, magbigay tayo ng ikapo, kailangan talaga pala. Makikita talaga sa kabuhayan natin, mga buting gawa, lahat yan bahagi ng ating karanasan sa kaligtasan. Pastor, siguro sa ating mga taga-subaybay at mga nanonood sa atin, baka po meron diyang nasasaktan, nasasabihin ay, bakit naman ganun tayo kabigat magsalita? Sila nga ay sumisimba na, ay wala pa pala silang pakinabang. Ay ito po kasi yung dinadala sa ating aral ni Santiago. Na yung pananampalataya natin ay hindi basta pananampalataya, kundi pananampalatayang kitang-kita sa ating kabuhayan na tayo talagang mga tagasunod. Pinanukala ng Panginoon na tayo bahagi na niya ng pag-ibig. Hindi ito para sa sarili natin, kundi para ibahagi rin natin ang pag-ibig na yon sa mga nangangailangan nito. Tayo pinagpala ng Panginoon. Binigyan tayo ng mga katugunan sa ating pangangailangan. Ay hindi pinanukala ng Panginoon, ito'y sarili natin. Gumawa rin tayo kung paano tayo maging pagpapala rin sa ating kapwa. So hayaan po natin ang ating mga buhay ay maging kapakipakinabang para sa Panginoon. At ang Panginoon na nagsabi, na yayamang ginawa na ito sa mamunting mga taong ito, ginawa natin para sa Kanya. So, nandito yung pamanik talaga ng ating Panginoong Hesus na hindi lamang tayo yung taga-simba lamang at taga-ayon lamang sa mga aral ng Panginoon, kundi hayaan po natin tayo mga buhay, tunay na kinatawan ng Panginoon na isinusugan niya sa libatang ito upang kumagkagayon sa pamamagitan ng ating mga buhay at mga paglilingkod ay maibahagi natin, maipadaman natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, lalo tigit doon sa mga sawing palad na nangangailangan ng pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. At saka, Pastor Ben, napakalinaw at ang sabi ni Santiago, ang dalisay na relihiyon. At ito hindi nagsasabi ng mga rituals dito. Napakalinaw ang sinasabi ni Santiago na dapat natin bigyan pansin. Kung gusto tayo na ang ating relihiyon ay dalisay at tapat sa Panginoon, dapat natin bigyan pansin ang kanyang advice at ating sundin ito mula sa ating puso. Hindi, sabi nga, requirement, kundi mula sa ating puso talaga. Pastor, siguro baka mayroong mag-comment naman na ito pala ingkang si Santiago talaga may pagkakonserbatibo. Kasi talagang gusto niya gumawa tayo. Pero hindi lang naman po si Santiago. Totoo yan. Kung hinahangaan natin si Pablo sa kanyang sinasabing by faith, ay si San Pablo rin ay nagpahayag na winika niya sa Efeso Kapitulo 2, tatatandaan niyo, nang wika niya, tayo nilikha para sa mabuting gawa. So, hindi po ito strange thing kay Santiago. Ito'y talagang nakakalat at ito'y turo ng ating Panginoon Hesus. Ipinahayag din ni San Pablo na ito yung ating nilikha tayo para sa mabubuting mga gawa. At ito naman ang binibigyan din naman ni Santiago na talagang patunayan natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pag-abot sa mga taong nangangailangan. Sa atin pagpatuloy, Pastor Ben, pakibasa nga sa Roma 12, versikulo 9 hanggang sa 18. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maninga sa espiritu. Mapaglingkod sa Panginoon. Mga galak sa pag-asa. Magmatiisin sa kapighatian. Magmatiyagain sa pananalangin. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal.
maging mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nangagagalak. Makiiyak kayo sa nagsisiyak. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapanaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga panta sa inyong sariling mga haka. Huwag kayong mangagbayad sa kaninuman ng masama sa masama. Isipin ninyo mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ang advice ni Apostol Pablo, Pastor Ben, hindi magkalayo sa binanggit ni Santiago kung ano ang dalisay na relihon. At hindi din magkalayo sa sinabi na ating Panginoong Hesus. Sabi ni Apostol Pablo na maglingkod tayo sa Panginoon. At paano tayo maglingkod sa Panginoon? Sabi sa Mateo, kung nagawa natin ito sa pinakamaliit at pinakamababa, ay nagawa natin kanino? Sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon. So, tama yung sinabi mo na hindi ito unique Kay Santiago. kay Santiago. Ang lahat ng mga apostoles, si Kristo mismo ay nagturo sa mga itinuturo ni Santiago. Okay, so napakalinaw na hindi talaga si Santiago na iba sa mga aral ng dinadala ng ating Panginoon. At ako'y naniniwala, nabanggit natin ito sa unang pag-aaral natin ng ating lesson 1 na bagamat si Santiago ay hindi kabilang sa mga alagad ng ating Panginoon Jesus. Pero nung ang ating Panginoon Jesus ay nagpakita sa mga alagad, ay nagpakita rin siya kay Santiago. At tanging binanggit ang kanyang pangalan at nabanggit mo nga, bagamat hindi naisulat ko kanilang pinag-usapan, pero ito yung turning point. Ito yung conversion na experience ni Santiago at marahil kabilang dito na siya inatasan ng ating Panginoon na magbigay ng magandang halimbawa sa pamumuhay bilang isang mananampalataya. May isa pang punto, Pastor Ben, na ang tinatawag ni Santiago na mga mabuting gawa, masasabi natin sa pagkatotoo parang mahirap din gawin. Kung sa ating kalooban lamang, na hindi tayo nananalig sa ating Panginoong Diyos. Kasi sabi dito na ang mga mabuting gawa, dapat natin gawin sa mga tao na walang kakayahan na magbigay balik sa atin. In other words, sa mga mahirap na walang kakayanan, nabigyan din tayo sa ating binibigay sa kanila, sa mga bao, sa mga orphans, ito ay masasabi natin na they are the less fortunate in society na walang kapangyarihan din, na walang influensya na makabigay balik sa atin, sa ating ibinigay sa kanila. Yan ang sinasabi na totoo na paggawa ng isang mananampalataya. Sa isang bahagi din, sabi pa dito na binanggit sa ating lesson sa Lucas na itong paggawa na mabuti, kasama dito ang pagmahal kahit na sa ating mga kalaban. So, masasabi natin, Pastor Ben, sa ating makasalanan na sarili, kung sa atin lamang, wala tayong magagawa. Mahirap ito gawin. Subalit, ito ang sabi ni Santiago na ating gawin sa pamamagitan ng tulong na ating Panginoong Hesus. Maraming salamat, Pastor. Ngayon itong haya natin ang huling bahagi ng ating leksyon. Anong kahulugan ng ingatan ang iyong sarili na walang dungis ng sanlibutan na binabanggit dito sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 27? Pastor Ben, may payo dito si Santiago na tayong mga nananampalataya ay hindi dapat madungisan ng sanlibutan. Ang ibig sabihin na yung mga gawa ng sanlibutan ay hindi dapat natin gawin. Subalit, paano yan? Na posible ba na tayo ay maglayo sa sanlibutan? Kasi yan ang pag-iisip ng iba na kung sila ay lalayo sa sibilisasyon, magpalayo sila sa sosyudad, ay sila ay magiging mabuting tao, maging relihiyoso. Subalit, ating babasahin anong sinasabi ni Pedro at dito din makikita sa unang Juan tungkol sa payo din ni Santiago na hindi tayo magiging gaya ng sanlibutan. Sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15 at 16. Kapitulo 2, talatang 15 at 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata,
at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sa 2 Peter din, basahin natin, Pastor Ben, verse 4, chapter 1, verse 4. Okay. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pita. Iyan ang payo ni Pedro. Sang-ayon sa payo ni Santiago na hindi tayo dapat magsunod sa mga ginagawa ng sanlibutan. Hindi ibig sabihin na tayo ay magpunta sa isang malayong lugar, doon mamuhay ng nag-iisa upang tayo ay makaiwas sa sanlibutan. Iyan ang popular na belief nung una sa panahon ng Middle Ages na yung mga tao na reliyoso ay doon na ninirahan sa monasteryo. Kasi ang kanilang pag-iisip, pag malayo sila sa sibilisasyon, ay malayo sila sa sanlibutan. Malayo sa tukso. Malayo sa tukso. Subalit ang sinasabi dito ni Juan at ni Pedro na hindi natin gayahin. Kahit na dito tayo sa sanlibutan, hindi natin gayahin ang kanilang ginagawa na kasamaan. Natatakot kasi kahit sa ating kapanahonan ngayon, may mga natatakot na sabi, baka ikatay mahawahan nila. Kaya kuminsan kahit sabi natin na tayo pumunta sa sanlibutan at sila ating dalhin sa Panginoon. Pero sabi nila, teka, baka ikatay pa mahawahan ng mga yan, kaya huwag na lang, tayo na lang. Ay hindi naman ganoon ang panukala ng Panginoon. Totoo yan. Iyan ay maling pagtingin sa kanyang kaugalian or sa kanyang likas. Masasabi natin, Pastor Ben, na ang problem ay hindi sa labas. Atin na pag-aralan na yung malaking suliran ay nasa loob natin. So, hindi dapat tayo na magsasabi na hindi tayo magaya sa sanlibutan, aalis tayo ay lalayo. No, kailangan tayo dito. Sino ang magbigay ng ebanghelyo sa mga tao dito sa mga syudad, sa mga towns, kung tayo ay pupunta sa wilderness o sa bandang malayo sa mga bundok? Hindi yan ang sinasabi ni Santiago na hindi tayo magaya sa sanlibutan. Ang ibig sabihin na ang kanilang ginagawa ay hindi natin sundin. Iba tayo sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. So, dito pinapayuhan tayo na ingatan natin ang ating sarili na huwag tayong madumihan o huwag tayong gumaya sa ginagawa nila. Manaka pa tayo maging proactive ba na sila yung ating hawahan. Sila yung ating pakitaan ng maganda. Sila yung ating bigyan ng magandang ehemplo kung paano maging isang tunay na alagad ng ating Panginoon. Sa halip na tayo yung lalayo at dahil natatakot tayo, baka tayo mapagaya sa kanila. So, hindi ganoon ang panukala ng Panginoon. Ang isa pang punto dito na makikita natin sa sulat ni Santiago sa bahagi ito, sinasabi niya na kung tayo ay naglilinis sa ating sarili, kagaya ng naglilinis ng isang silid, makikita natin sa loob ng isang malinis na silid, kung may isang bagay na marumi, kapansin-pansin yan. Yan dapat ang sa buhay ng isang mananampalataya. Bawat Kristiyano ay nagtitingin sa kanyang sarili na kung lalapit siya sa Panginoon, mas makikita niya ang kanyang kakulangan. Hindi ibig sabihin na habang tayo ay mas malapit sa Panginoon, tayo ay magkasala ng dagdag or lalo maging makasalanan. Ang ibig sabihin, makikita natin yung tunay nating kalagayan na tayo talaga ay nangangailangan na tagapagligtas. Kasi habang lumalapit tayo sa Panginoon, habang natin siya pinagmamasdan, nakikita natin yung kanyang kadalisayan. Totoo yan. Yung kanyang napakarangal na karakter. Ay kapag tumingin tayo sa sarili natin, ay talagang makikita natin yung ating diferensya. Kaya doon natin nahangarin ngayon na maging kagaya pa tayo ng ating Panginoon. Totoo yan. Yan ang mahalaga na dapat nating gawin. So, hindi tayo basta lalayo sa sanlibutan. Kailangan tayo ng sanlibutan. Totoo yan. Na sila'y ating maiwanan ng magandang halimbawa ng pamumuhay bilang mga alagad ng Diyos. And at the same time, maging mapagbantay tayo na hindi tayo mahawahan nila. Yung kanilang mga gawi ay hindi natin maging gawi. Manaka pa ay maging baliktaran natin. Yung ating mga gawi, yung ating mga paniniwala, yung ating magagandang mga gawa, yung ating magagandang ehemplo, ito yung ating ipakita sa kanila at hayaan natin na sila ay maging kagaya natin. Sa karanasan ni Kristo, talagang makikita yung kaibahan ng lifestyle niya at ng kanyang mga alagad, pero hindi sila nagpunta doon sa palayo,
hindi nila iniwan yung mga lungsod, yung mga towns and cities, doon sila at nagminsay sa Ebanghelyo upang yung mga tao ay makatanggap din ng katotohanan. So yan ang dapat natin gawin ng mga alagad ng Diyos. Ang pinakadiwa ng ating pag-aaral dito ay hindi tayo maging katulad ng sa sanlibutan. Totoo yan. Okay. Pastor, tayo dadako lang sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa leksyong ito. Anong iyong mga pangunahing pamanik sa ating mga taga-subaybay? Isang napakagandang leksyon naman ang ating napag-aralan, mga kapatid at mga kaibigan, na ang payo ni Santiago sa ating lahat, na hindi lang tayo ang tagapakinig. Dapat ipakita natin sa ating mga buhay na tayo talaga ay hindi lamang tagatupad, sapagkat tayo ay inire-require. Ang pinakamahalaga na isakabuhayan natin ito sapagkat bahagi na ating kalooban sa ating pagmamahal sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Dapat makikita ang kaibahan, ibang uri na pananampalataya na makikita sa bawat isa sa atin. Binapakita dito sa ating lesson na kailangan natin makilala ang tunay nating sarili kung ano ang ating kakulangan. Tayo ay may kakulangan na dapat natin ilapit sa Panginoon upang magawa natin ang mga bagay na sa ating sarili hindi natin kaya gawin. Kagaya ng pagmahal ng ating mga kalaban, ang paggawa ng mga mabuti sa mga hindi napapansin, yan ang panawagan sa atin ni Santiago, at ang kanyang payo ay tayo dapat tagatupad at isakabuhayan ang mga natutunan natin dito sa kanyang aklat. Okay, maraming salamat, Pastor. So mga taga-subaybay, nakita po natin ang napakagandang mga aral na dinala sa pamamagitan ng sinulat ni Santiago, na dito ay nakita natin, alam natin ang salita ng Panginoon, at bilang mga tagasunod niya, tayo po ay maging tagatupad. Hayaan po natin tayo maging mabuti mga halimbawa kung paano ang sinasabi ng banal na kasulatan, ito'y kitang-kita sa ating mga kabuhayan. Hayaan po natin, napakarami mga tao ngayon, hindi po sila nakaranas pang makakita o makabasa man lamang ng Biblia. Pero sa pamamagitan ng ating mga buhay, naway basang-basa nila ang salita ng Diyos, ay kitang-kita nila sa ating mga buhay, na masabi nilang tayo nga ay tunay ng mga tagasunod ng ating Panginoon at mga tagatupad ng kanyang salita. Amen. Sana po mga kaibigan, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay muli tayong naakay na gawin natin ang kalooban ng Diyos sa kanyang biyaya at para sa kanyang karangalan. Muli po'y dumako na tayo sa ating closing prayer. Mahal naming Diyos na nasa langit, muli po kaming nagbabalik ng mga papuri sa inyo, sapagkat kay Diyos na tapat, sapagkat kay Diyos na nagmamahal. Maraming salamat po na kayo po'y matiyaga na sumusubaybay sa amin at nagbibigay sa amin ng mga inspirasyon. Gawin namin ang inyong kalooban. Isakabuhayan namin ang mga aral ng aming Panginoong Hesus, ang mga turo ng banal na kasulatan, makita po sa aming mga kabuhayan. At hayaan po niyo, Amang Diyos, sa pamamagitan ng aming mga pamumuhay, mabasa ng aming kapwa, kami nga po ang mga tumutupad ng inyong banal na salita. Kami po ang inyong mga lingkod. Kami ang inyong bayan na tinawagan upang kumagkagay magmana ng langit na bayan. At hindi lamang kami ang siya magmana ng langit na bayan, kundi kami rin ay inyong mga kinatawan upang abutin ang sanlibutan at dalhin sa kanila ang pabalita ng inyong dakilang pag-ibig at pagdiligtas, at sila man ay magkaroon ng karapatang magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Muli, Panginoon, ang aming dalangin, patungan kami ng inyong mapagpalang kamay. Pagyamanin kami sa inyong pag-ibig, sa inyong kabutihan. Papag-alabin kami sa pananampalataya at pag-asa ng malapit ng pagdating ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po muli, Ama, na ang inyong tanging basbas iginawad niyo po sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Mananagana sila, Panginoon, sa inyong kabutihan at pag-ibig at kagalakan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, mga taga-subaybay, maraming salamat po. At sana po ay patuloy kayong managana sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po, magkita-kita tayo din sa programang Oras ng Pag-aaral.
presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church.
We had heard that Peter was staying at the house of Simon the tanner, and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him. While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because 3 men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for. We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea. What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him. Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision. There is a garden in every childhood, an enchanted place where colors are brighter, the air softer, and the morning more fragrant than ever. Of all life's seasons, childhood is the most beautiful. Children are the living messages we send to a time we will not see. Blessed indeed is the man who hears many gentle voices call him Father. A child can ask 1,000 questions that the wisest man cannot answer. When I approach a child, I have 2 thoughts: affection for what he is today and respect for what he can become. There are no 7 wonders of the world in the eyes of a child. There are 7 million. Children are 1/3 of our population and all of our future. He called a little child to him and placed the child among them. And he said, "Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me."